Billboard Philippines. Volumes. On this episode of Billboard Philippines Volumes, we have Apex on the show. He talks about his flip top journey, who are his heroes in the local rap scene, and his song Tuldok. Let's turn up the volume on Apex. Billboard Philippines. Volumes. Welcome to Billboard Philippines Volumes, where we turn up the volume on your favorite artists' stories. Don't forget to follow and subscribe. No one has shaken up the Filipino hip hop scene quite like the artist that we have today on Billboard Philippines Volumes. Renowned as a battle rapper since his flip top debut in 2010, he has had 29 documented matches, with each one averaging 4 million views lang naman. He is also a prolific and accomplished recording artist, having already released 3 singles in 2026 alone, including The Confessional, Tuldok. Please welcome Apex. Yeah. Hello Apex, thank you for being on the show. Magandang hapon din ho. Napaka-interesting ng kwento mo. Salamat ho. Simula tayo sa background mo with music and rap. Paano mo na-discover yung rap? Tsaka, paano mo na-realize na isa siyang bagay na kaya mong gawin? Alam mo yun? Siguro na-discover ko yung rap sa mga tito at saka mga tropa ko lang din. Mga una ko napakinggan yung mga Bone Thugs, ganun, mga Eminem, Tupac. Bagay na kaya kong gawin. Una hindi ko pa siya na-realize na kaya ko siyang gawin bago ko tumungtong ng high school siguro. Tsaka ko siya parang naisipang gawin. Kasi una parang nagko-compose lang din ako ng mga music, yung mga ibang kanta na English tinatagalog ko. Hanggang sa ayun nga, naakit ako sa mga freestyle battles. Hanggang sa discover ko na yung mga rap na ayun, na pinapakinggan ng mga tropa. Siguro yung mga una ko napakinggan yung Bone Thugs nga, mga Ghetto Dogs, yan. Pero, yung family niyo ba may nagbe-music talaga sa inyo? Or Sa pamilya ko wala namang musikero, pero mahilig lang sila magpatugtog katulad ng mga alam mo yung mga pamilya Pilipino, mga Tom Jones, eh, mga Bluer Than Blue din, mga gano'n, mga old school na kanta. Mahilig din naman sa music yung pamilya ko, pero sa angkan namin, ako lang yung parang mahilig sa rap talaga. Nice. Okay. Paano kayo napunta dun sa landas ng battle rap? Yun, sa lugar kasi namin, sa Valenzuela, marami din kasing nagba-battle rap sa mga rap contest, gano'n. So, parang sa pagkakaalala ko, nadamay lang din ako dun bilang audience ta's inaral ko siya. Siguro kaya ko siya medyo tinahak dahil mahilig na rin kasi ako manood noon ng mga combat sports, boxing, tsaka mga versus ba, gano'n. Kasi yung battle rap, hindi siya katulad ng iba na basketball gano'n na teamwork, gano'n. Sarili mo lang talaga yung dala mo. So, wala kang ibang sisisihin, walang ibang puwedeng magdala sa'yo kundi sarili mo lang. Kaya dun ako naakit sa kanya. Ang interesting nung dahil sa combat sports, Yes, parang yes. yung ego na lang yung sasaktan din nila yung katawan, parang ganun. Parang ano, oo, hindi siya pisikal kundi lirikal. Galing. Pero like early on, tama ba yung unang release mo, album agad? Hindi naman. Single-single lang din. Single lang din. Pero yun na nga, you've released over a dozen singles for nakailang taon na nang marami nang linabas. Kasabay ng nagfi-flip top ka, tapos Yes, ngayong taon pinagsasabay ko lang po. nakatatlong single ka na agad, Yes po. right? Pero hanggang ngayon parang whenever may nadi-discover akong article about you or mga gang feature ganyan, parang ini-introduce ka pa rin as a battle rapper kahit 2022 pa yung huling laban mo Yeah. sa flip top, no? Feeling mo ba parang shadow ba siya na kailangan mong lumabas? Ako, hindi naman gano'n yung feeling ko sa kanya. Kasi niyayakap ko siya, eh. Dito sa Pilipinas kasi, feeling ko sobrang rare ng mga artist na kayang pagsabayin yung dalawa. Yeah. So, parang masaya ako na parang kabilang ako sa mga linya na yun. Kasi kung bibilangin mo halimbawa,
sila Looney, Smaglas, si Abra, Abra. si Mot. Yan lang yung mga off the top na alam kong kayang pagsabayin yung dalawa. So, para sa akin hindi siya parang anino na kailangan kong lagpasan, kundi parang hindi siya shadow kundi trophy Mm, para sa akin. ganda. So kanina binanggit mo yung Bone Thugs, sina Eminem, yung mga early ano mo, ah, yung mga una mong napakinggan, rap artists. Pero nung nagsusulat ka na, nung nagre-record ka na, sino yung mga heroes mo in terms of songwriting style tsaka yung rhythmic flow rhyming style? Mga Filipino ba, Kahit mga sino. kasi unang na-expose ako sa Filipino rap dun sa pa-contest ni Francis M noon na Republic of the Mhm. Philippines. So, mga una kong napakinggan, yung Crazy As Pinoy, siyempre Stick Figas. Kung mga rapper na siguro dagdag ko na rin yung kaninang sinabi ko si Eminem na medyo nagre-resonate dun sa medyo sabihin nating pinaggayahan ko rin kahit papaano na in-idolize ko yung estilo na nakakuha ako ng nakapag-nitpick ako ng mga magagandang magagandang talent nila. Katulad ni halimbawa si Biggie rin na malulupit yung flow nila. So yan, mga songwriter din. Mhm. Okay. So, bilang isang battle rapper, um, ano yung tatlong pinakaimportanteng qualities na dapat meron ng battle rapper? Siguro unang-una, confidence Mhm. na ako kasi growing up, hindi talaga ako marunong humarap sa maraming tao. So, maraming nagulat na naging battle rapper ako kasi yun yung isang quality ng battle rapper na kailangan mong marunong kang humarap sa maraming tao. Siguro tinulungan din ako ng battle rap na magkaroon ng lakas ng loob para mag-speech sa harap ng maraming tao. Pangalawa siguro, adaptability. Kasi unpredictable yung battle rap eh. So kailangan mo mag-adapt, kailangan mo mag-rebut. Kaya yung iba, ang lakas ng dating sa kanila ng rebuttal kasi on the spot siya. Ganon din sa buhay. Parang kailangan mo mag-adapt sa kung anumang sitwasyon kasi hindi naman lahat yan Scripted. hindi lahat yan scripted, hindi lahat yan parang mapaplano mo pagdating doon sa mismong sabihin nating event. Tsaka siguro pangatlo, pen game. Kailangan talaga magaling ka magsulat kasi yun yung tatatak sa tao maliban dun sa mga delivery mo, presence mo. Yung pen game kasi yun pa rin yung maiiwan, yung mga lyrics mo pa rin talaga yung maiiwan sa tao. Paano mo pinaghahandaan ng isang battle? I've always wondered. Dati kasi uso yung mga freestyle battle. Mm. Halimbawa, sasali ka ng rap contest sa mga barangay, tapos magpapalista kayo, 12 kayo, na 3 laban bago makarating ng finals. Pero sa modern era ng battle rap, meron kang panahon para mag-research sa kalaban mo. So, siyempre, pag-aaralan mo yung mga past battles niya, ano ba yung sinabi nito na malakas? Ano ba yung tumaktak dito? Siyempre, titingnan mo rin kung ano yung itsura niya, kung ano ba yung puwede mong ibanat sa kanya na mako-conscious siya, na parang maiilang siya, na parang gusto niyang takpan 'pag binanggit mo. So ayun, siyempre yung iba estilo din nila yung mandamay. Depende kasi kung ano yung malakas din sa tao at saka iisipin mo rin paano 'pag sa ngayon, iisipin mo rin 'pag na-upload siya, kung magta-translate ba siya sa video. Kasi iba pa rin nga yung 'pag live, eh. Maraming maraming siyempre naloloko ng presensya 'pag live pero 'pag na-upload na, ay hindi pala siya gano'n kalakas talaga. So, parang kailangan mo siya isipin ng gano'n. Medyo kung iisipin mo, parang medyo mas mahirap maghanda para sa battle kaysa gumawa ng kanta. Pero kanya-kanya naman 'yan, eh. Na-imagine ko nga yun.
yung buong karanasan mo sa flip top, no? 2010 yung unang laban mo, natalo ka. And then yung that infamous battle with Cicinho 2022. Sobrang rich sobrang lawak nung karanasan mo sa flip top. Looking back at it, meron ka bang like, is there anything na sana ginawa mo differently or Para sa akin ano, wala, lahat nung talo ko parang nagsilbi siyang medalya para sa akin. Kasi kung halimbawa, hindi nangyari sa akin yung mga talo na yun, feeling ko hindi ko mararating kung sino ako ngayon. Tsaka pipiliin ko pa rin yung performance ko kay Sinyo kaysa dun sa mag-champion, Parang sobrang importante sa akin nung laban na yun. Siguro yun nga yung sagot ko, wala akong babaguhin kung uulitin ko man siya. Yun. okay. Pinanood ko nga actually yung kay Senior. Sobrang ikaw talaga yung nanalo. Ikaw talaga dapat yung manalo. Nanalo ka nga. Sobrang Salamat, galing. salamat. Ayun. Linabas niyo yung Tuldok recently. And parang siya yung final statement mo sa karanasan mo. Parang ang dami kasing tatanong, ang daming mga haka-haka, ganyan-ganyan. Pero linabas mo to, ito yung statement ko sa nangyari sa akin. Tinutuldukan ko na. Ganyan. Paano na-inspire yung kanta? Bakit mo siya ginawa? And why release it now at this point in time? Nung February kasi, umattend ako ng Flip Top Anib, katulad nung kinento ko doon Kanta. sa kanta. Mm. So, parang dun ko siya na siguro na parang, wala na to, hindi na ako makakabalik. So, ginawa ko siya parang bilang closure na rin para kasi sa tuwing halimbawa may magpapa-picture sa akin, "Sir, kailan next battle mo?" Ganito, ganyan. Siyempre lagi ko sinasagot, "Tingnan natin kung kailan, baka nga sa December, baka sa Ahon." So, ginawa ko siya para hindi na rin umasa. Mm. Tsaka para abangan ako ng mga tao sa bagong venture ko sa music nga para magtotodo na ako sa music kasi most of the time pinagsasabay ko yung dalawa. So ayun, parang ginawa ko siya para ma-close na yung chapter. Kaya nagulat ako kung bakit siya pumutok ng gano'n. Hindi ko siya ine-expect na maging gano'n. Kaya ayun, yun yung inspirasyon ko na yun nga, Mm. para dun sa mga nag-aabang talaga sa akin. Okay, alam niyo na yung sagot. Pakinggan niyo yung Tuldok. Alam niyo na yung sagot. Most of your songs, karamihan sa kanila, narrative yung atake. Paano mo pinipili yung kung anong personal experiences yung ginagawang kanta? Pinipili ko siya kasi tingin ko hindi naman lahat ng personal experience mo parang mava-vibe ng tao. Pinipili ko yung mga personal experience ko na puwedeng maka-relate lahat Mhm. para ma-vibe din nila yung kanta maliban dun sa mga chorus na gagawin mo. Mhm. So, ayun pinipili ko kung ano yung mga makaka-relate yung kahit simpleng sabihin nating naglalaba lang diyan o simpleng nagtatrabaho sa ganito, Mhm. parang pangkalahatan siya. Pero nakagawa ka ng kanta na base sa karanasan ng ibang tao? Nakagawa naman ako ng kanta na parang concepts na kanta. Mhm. Halimbawa yung Siglo, Sige lang. gumawa ako ng kanta na yung dalawang tao kung mare-reincarnate sila, magiging sila pa rin. Parang siyempre hindi mo naman ma-e-experience yun kung ano, 'di ba? Tsaka hindi mo rin siya matatandaan. So, sa tingin ko naman kasi 'pag na-vibe ng tao yun, dun siya magiging effective. True, true. Over the years, marami ka nang naka-collaborate like si Looney, Hev Abby, Flo G. Sino pa nasa listahan mo na gusto mo katrabaho? Um, Marami siguro yung mga bago ngayon, kahit sila Al James, nga ganyan. Mhm.
O di kaya kung siswertehin, malay natin makatagos tayo sa mga tulad ni Chito Miranda, mga gano'n. Bakit hindi? Siyempre pangarap din ng karamihan ng artist yun na maka-collab ang mga legend dito sa music industry natin. So, ayun. Okay. Sige. Itong next topic, authenticity sa hip-hop, 'di ba? Parang lagi siyang pinag-uusapan and obviously yung kayo, yung music mo kasi like it really reflects yung roots mo tsaka yung upbringing mo sa Valenzuela. Tapos pero at the same time on the other end of the spectrum, may mga MCs na nagra-rap na tungkol sa mga struggles na hindi naman nila naranasan, yung mga ganun. So automatically inisip ng mga tao hindi sila authentic. Ah, para sa'yo ba ang authenticity ba ay something na dapat meron ka na or pwede pa siyang ma-attain ng isang aspiring rapper? Siguro yung authenticity kasi para sa akin na-e-earn siya. Mhm. Katulad nung sinabi ko kanina, mararamdaman talaga ng tao yun, eh, kung totoo ka dun sa sinasabi mo, sa sining mo. Although dun sa mga rapper naman na nagkukuwento ng mga hindi pa nila nararanasan, tingin ko puwede naman siya maging effective lalo kung sasabihin mo na yung concept na 'to babanggitin mo as a third person. Hmm. Kumbaga, okey hindi ko 'to naranasan pero sasabihin ko kung ano yung tingin ko dun. Siguro mas maganda yun yung mas magandang way para ipaliwanag yung bagay na hindi mo pa nararanasan. Kasi walang tulad ng kasabihan nga 'di ba, walang baho na hindi lumalabas. 'Pag hindi mo talaga yun naranasan, hindi mo yun mapapaliwanag ng maayos sa kanta, eh. So ayun, tingin ko yung authenticity na-e-earn siya. Nice. Okay. So nung nagsimula kayong gumawa ng sarili niyong music, besides battle rap, ano yung natutunan mo sa music industry na sana may nagsabi sa'yo before? Siyempre yung business side. Oo. Yung business side. Kasi maraming akong kilala na artist na madaling ano, siyempre naloloko sa umpisa. Sobrang dami kong kilala na gano'n. Siguro kung meron man akong dapat nalaman nung umpisa pa lang, yun yung mga kontrata, yun yung mga royalties, publishing. Mhm. Sa lahat ng aspiring rappers, bago nyo sana pasukin 'tong ganitong klaseng larangan, maganda na maging maalam sa mga gano'ng bagay, lalo na kung seryoso talaga kayo dito. Kasi siyempre kung seryoso ka talaga, aalamin mo yung mga gano'ng bagay, eh. Kasi yung art side niya matututunan mo siya 'pag lagi mo siyang ginagawa, gagaling ka dun, eh. Pero yung business side kasi, kailangan mo pa rin siyang aralin para tumagal ka talaga dito. Lalo na yung halimbawa business side, mga merch na rin gano'n. Mhm. So yun ang pinagtutuunan ko rin ng pansin ngayon. What's next for Apex? What are you busy with? Ako, gusto ko lang maging consistent, eh, Okay. sa paglabas ng mga singles. Actually, takot din ako maglabas ng album. Katulad ng mga sinasagot ko sa mga ibang interview, takot takot ako maglabas ng album baka kasi sa album na yon 3 lang yung mapansin, gano'n. Ah, So, kaya bilib ako sa mga tulad ni Wayan, tulad ni Looney, tulad ni Flo G na may lakas ng loob maglabas ng album sa ganitong panahon lalo na't siyempre ang iikli ng attention span ng yeah. tao sa ngayon. Kaya uso yung mga shorts, uso yung mga TikTok, ganyan. Kasi kadalasan sa mga tao, sobrang ikli ng attention span. Kaya ayun. Siguro sa ngayon, consistent lang ako maglabas ng singles, gano'n. Gano'n lang yung plano ko. Mhm. Kung ba-battle ako, siguro di ko pa alam. Okay.
So meron tayong konting questions from fans. Number 1, meron ka bang paboritong flip-top battle? Halos lahat naman ng battle ko, trip ko panoorin. Siyempre yung mga panalo ako. Kung flip-top battle, siguro yung laban ko kay Sayad, laban ko kay Sinyo. Mhm. Yan, tingin ko kasi yun yung mga laban na naibigay ko lahat ng perfect, nakapagpatawa ko, nakapagbigay ako ng matatalim na linya. Mhm. Siguro yung kay Acer din, okay din yung battle ko doon. Pero kung labas ng flip-top, ang pinakang gusto kong laban yung laban ko kay Blacksmith. Mm. Yan. Feeling ko yun yung pinaka top form ko na bilang battle MC. Okay. Number 2, name your top 3 battle MCs. Sa ngayon, siguro si Looney, si Smaglas, tsaka si Mot. Ganda. Okay. Ito, interesting question. Sino sa tingin mong local rapper ang magdo-dominate kung naging battle rapper siya? Siguro yung mga tulad ni Nate Man, Okay. kung aaralin nila talaga ng gusto yung battle rap. Gusto ko rin yung style ni Cashman kasi kaya niyang sumigaw ng tama. Mhm. Siguro ang kailangan lang talaga nilang pagtuunan ng pansin yung lyrical kasi kaya naman nilang dalin yung mga sarili nila. Sino pa ba? Siguro si Madman din. Tingin ko kaya rin niyang bumatel. Sa ngayon, yun yung mga yun yung naiisip kong kayang umadapt sa battle rap scene kung magiging battle MC sila. Okay. Sige. Last question. What is a line that you swear by na like buong career mo, parang isang linya na parang mantra mo, gumagabay sa'yo sa lahat ng ginagawa mo? Hindi naman kailangan linya. Siguro maging obsessed ka lang sa kung ano mang ginagawa mo, kung Mhm. gusto mo talaga. Kasi kahit ano naman yan basta maging obsessed ka dun, makukuha mo yung gusto mo dun sa bagay na yun. Mhm. Siguro yan, sa ngayon. Okay. Thank you very much. Okay, Apex, maraming salamat. And thanks for joining us on today's episode of Billboard Philippines Volumes. Hit subscribe so you don't miss out on more shows like this. Billboard Philippines.